Nagbabalik po ang Sagot Kita Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim. Kilalanin natin ang isa sa mga Caloocan City mayoral aspirant. Sino nga ba ang Caloocan mayoral candidate na si dating Senador Sonny Trillanes? Ang kanya pong buong pangalan, Antonio Fuentes Trillanes IV. Ipinanganak po siya noong August 6, 1971. Graduate po siya ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering sa De La Salle University. Graduate po ng BS Naval System Engineering sa PMA, kung saan po siya ay cum laude. Kumuha ng graduate studies sa University of the Philippines sa kursong Public Administration, major in Public Policy and Program Management. Nag-aral din po siya ng National and International Security Program sa Harvard Kennedy School. Umupong senador noong 2007 hanggang 2019. Ngayon, kasama po natin siya live dito sa studio. Welcome back sa Sagot Kita, but this time, aplikante serye po tayo. Dating Senador Sonny Trillanes. And thank you for coming. Magandang hapon sa iyo, Ms. Cheryl, at sa ating mga listeners. Okay. Noong huli tayong nag-usap, napahapyawan lang natin Hindi pa, sabi mo, parang during that time, ano ka na sigurado ka na rin, Or Yes. you were almost 100% na tatakbo bilang pagka-mayor ng Caloocan. Pero bakit hindi pagbalik sa Senado, Caloocan City ang gusto mong pamunuan sana kung ikaw ay papalaring maging sunod na mayor? Dalawang reasons po yan. Una, yung aming grupo, yung Magdalo Party List, ay kung saan ako yung chairman, ay nag-assess kami whether feasible pa yung pagtakbo ng pagkasenador. Kasi nagbago na yung campaign campaign politics sa Pilipinas, naging resource driven na siya. So meaning mas malaki ang kailangan na pondo para ma-propagate mo yung mensahe sa mga botante. So nakita namin hindi namin kakayanin 'yon sa ganitong sitwasyon, kaya nagpasya kami to step back. Ngayon eksakto naman na imbitahan akong mag-explore ng pagtakbo ng pagka-mayor sa Caloocan kasi diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Pero pagkatapos kong gumraduate sa PMA ay hindi ko na nalalaman kung ano yung mga nangyayari dyan sa Caloocan. So, nag-ikot-ikot po ako, nagkonsulta, at nakita ko yung sitwasyon doon. Napaka malubha po ang sitwasyon sa Caloocan. Ang dami pong mahihirap. Sa totoo lang, ang pinakamaraming mahihirap dito po sa buong Pilipinas ay nakatira sa Caloocan. At ang pinakamalalang sitwasyon sa mga mahihirap ay taga Caloocan. Kaya yun, pag nakita nyo yung mga number one sa pinakamataas na krimen, grabe ang korupsyon, madumi, sira-sira yung mga kalye, bahain, lahat ng sakit sa lipunan ay nandoon na sa Caloocan. Kaya nagpasya tayo na tumakbo ng lokal because naniniwala tayo kaya natin baguhin ang sitwasyon sa Caloocan. Isa po sa ibinida nyo ay yung inyong track record, Yes. Senator Trillanes. Ang track record nyo against corruption. Tingin nyo bakit mahalagang katangian nito? At sapat ba itong edge against po sa inyong kalaban sa posisyon? Ang importante itong edge na ito dahil ito yung actually gagawin natin. Kasi ang pinakang ugat ng problema sa Caloocan is yung corruption. Dahil sa tansya namin, mga more or less 2 billion pesos kada taon ang nawawala sa korupsyon. At yan, pwede mong mabuhos yan sa iba't ibang services. Benepisyo sa mga iba't ibang sektor, pag-ayos ng mga infrastructure, paghikayat ng mga negosyo. Kumaga, natataboy sila kasi alam ng mga negosyante na grabe ang korupsyon, kaya nag-aalisan sila. Pero pagka nawala yung korupsyon, mahihikayat silang bumalik, lilikhato ng trabaho. At trabaho, this will solve the poverty problem, this will solve the crime problem. Marami siyang masosolve kung mawawala yung korupsyon. Ngayon, is this enough?
hindi yon given. Kasi kailangan natin makumbinse yung mga kababayan natin. So, we're in that process right now. Sabi nyo po ay umaabot sa tansya nyo, nasa 2 billion ang nakokorrupt. Baka po kasi balikan kayo ng inyong kalaban, yung incumbent, mayor na, anong pruweba? Anong para sabihin na may korupsyon na nangyayari dito sa syudad ng Caloocan? Bukod po sa mga ilang graft cases na na-file sa kanilang pamilya, ito po, basic na arithmetic na lang. May kita natin kung ilan yung pinapasweldo, ilan yung ginagastos sa maintenance and other operating expenses. Yan yung mga, kumbaga automatic na ginagastos. Makikita nyo, napakarami sobra. 11 billion pesos. Actually, yung 2 billion na yon, ano pa yon? Conservative estimate yon. Conservative yon. Kaya, yun ang reason kung bakit walang serbisyo. Biruin niya 11 billion pesos ang budget ng Caloocan, pero hindi mo siya makikita, hindi mo siya mararamdaman. Pag po kayo'y pinalad, kanina nabanggit nyo na po yung tingin nyong mga problema, sabi nyo nga po ay tinignan nyo muna, kailangan ka ba talaga, tingin mo ba talaga ay may magagawa ka para sa mga taga-Caloocan, at base po sa inyong pag-iikot, may mga nakita kayong mga problema. Pero ano sa tingin nyo yung pinaka dapat unahin na tugunan para maramdaman ng mga taga-Caloocan ang pagbabago or para mas maging maganda ang buhay ng mga taga-Caloocan? Actually, maraming malubhang problema na pwede mong sabay-sabayin. Pero sisimulan natin doon sa corruption. Pagka natanggal mo yung corruption, magkakaroon ka ng libreng pondong na at least 2 billion pesos na ito naman ay pwede mong ibigay na iba't ibang pampondo ng social programs. Pwede mong magbigay ng benepisyo sa mga senior citizens kasi sila yung marginalized sector. Alam niyo sa buong Metro Manila, yung Caloocan lang ang walang benepisyo na regular yung senior citizens. At nagiging sila, parang nagiging yung pabigat sa pamilya, feeling nila na hindi sila nakaka-contribute, nawawalan sila ng boses, hindi nila nagagabayan yung pamilya kasi nga wala silang financial independence o parang hindi sila nakaka-contribute. So tutulungan natin sila. Meron kaming programang nakaalaan para sa mga senior citizens. Ngayon yung healthcare, pwede mo na rin pondohan yung pagkalagay ng gamot, doktor. Kasi may ospital na 2 ang Caloocan, pero walang gamot. Building lang siya, no? Walang gamot, walang doktor. So, hindi napapakinabangan. So, yung mga taga-Caloocan, pumupunta pa sila ng Manila o Quezon City. Karatig syudad. Para mag-benefit sa, ng healthcare man lang. So, yun immediately magagawa mo yun. Then, itong crime kasi, marami dyan, crimes of poverty yan. Meaning, bunga ng kahirapan, kaya sila napupunta doon. So, itong pag-generate natin ng employment through, again, eradication of corruption, kasi magbibigay tayo ng mga tax holidays, tax benefits, reduction ng amilyar, lahat to encourage yung mga negosyanteng mag-invest muli sa Caloocan. Kasi tinaasan nila ng 300% yung amilyar. Tapos 200% yung mga business taxes. Kaya nag-aalisa na, nagsasarahan. So, nawawalan ng trabaho. Pero pag nawalan ng trabaho, survival ito. Kailangan nila ng pakain sa pamilya. So, pagka balik natin yan sila dito, through these incentives at alaman nilang walang korupsyon, dadami yung trabaho ngayon muli. So ngayon, malalayo na naman sila doon sa buhay ng crime. So ito na yon. So ito po, that's the reason why gusto nyong gawing business-friendly ang Caloocan City. Opo. Yes. Isa sa tingin nyo na nagpaalis or kaya ang mga negosyo ay nawawala ay dahil sa taas ng tax? Mabigat din nga po yun. Yes. Bukod sa... Minsan, ang mga negosyante, diba, lalo na like kung services or tinitingnan yan kung saan mababa, doon na lang sila magpaparehistro. Ayun. And aside from that, bukod sa tinataasan, nag-e-extort pa. So, ganun yun. Pag nalaman nilang walang extortion, tapos business-friendly, meaning mabilis yung issuance ng business permit, occupancy permit, lahat-lahat,
edi board would get around na mas maganda mag-invest sa Caloocan. Ang hinihingi lang naman natin ay mag-empleyo sila ng mga taga Caloocan. And that's a big boost sa aside sa local economy. Kung hindi, matutulungan natin yung mga pamilya ng Caloocan. Pero siguro naman po, Senator Trillanes, sa inyong pag-aaral din, may nakita rin naman kayong magagandang programa na magandang ituloy. Meron nga po ba na tingin nyo pag kayo'y pinalad, maganda yung konsepto, ideya na simulan, pero kailangan pa ng a little push. Ano po yung nakita nyong maganda sana kung talagang napapakinabangan yung nasimulan ng programa ngayon para sa mga taga-Caloocan po? Ang isa namin nakita, yung birthday gift sa mga senior citizen. So, okay yon, pagpapatuloy namin yon, pero dodoblehin na namin. So, imbis na 500 lang, gagawin nating 1,000. Tapos, imbis na yung mano-mano system nila na pinapapila yung mga senior citizens, gagawin nating digitalize. Pwede silang makuha nila through GCash or other electronic banking system. Yan, e-wallet. Doon na mapupunta para ora mismo makukuha na nila kaagad. Imbis na magko-commute pa sila at pipila sila, balik-balik sila. So, yon ang i-improve natin. Isa sa mga improve natin na system. Sabi nyo rin po, problema mga kalsada. Yeah. Oo. Alam nyo ho, there is a running joke sa mga taxi driver na pagka Quezon City sila, suwabe pa, alam na nila pagka boundary na ng Caloocan, pagka lubak-lubak na. So doon mo nalalaman na Caloocan ka na. It's sad, pero ganun talaga yung sitwasyon. Ganun rin, even Valenzuela. Pagka lubak-lubak ka, Caloocan ka pa. Pagpatag na, Valenzuela na. That's the running joke. Sa mga taxi driver, mga grab drivers, alam nila yung diferensya. So ang sinasabi nyo po, talagang napapag-iwanan ang Caloocan na kaya namang makipagsabayan sa mga kapit syudad. Opo. Kasi yung Caloocan, in terms of land area, pangalawa siya sa Quezon City. Ang laki ng potential. Oo. Pangalawa sa pinakamalaki. So, ang laki ng potential niya. Malaki yung ira niya because of that. Kumbaga, it's supposed to be one of the richest cities in the country. Pero, ganun yung, kumpara mo dun sa mga niwala naman sa top 5, mas maganda pa yung serbisyo. Yun po. Simula pa lamang po ng ating discussion with dating Senador Sonny Trillanes sa mga taga-Caloocan. Shoutout po sa inyo. Baka may mga gusto po kayong itanong. Sumali po kayo sa pagkilatis natin sa ating aplikante na tumatakbo pong pagka-mayor sa inyong lugar. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream ng inyong katanungan or tumawag sa ating puntanungan hotlines at mamaya po ay diretso nating ipapasagot po yan kay dating Senador Sonny Trillanes. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Kasama pa rin po natin si dating Senador Sonny Trillanes na tumatakbo po bilang mayor dyan po sa Caloocan City. Klaruhin lamang din po namin. Hindi po si Senator Trillanes lang ang aming inimbita dito sa programa. Inimbitahan din po namin si incumbent Caloocan Mayor Malapitan pero tumanggi po siya. Nag-no po siya sa programa. Pinadalhan din po namin ang imbitasyon ng iba pang tumatakbong alkalde dyan po sa inyong lugar sa Caloocan, kagaya po ni June Anquilan, Richard Canete, Bong Kabihan, Ronnie Malunes, and Danny Villanueva. Pero wala po kaming natanggap na sagot sa kanila. Pero klaro rin po na nakatanggap po kami ng pagtanggi or no na sagot mula po sa incumbent mayor. Para lamang po klaro na gusto po namin na mabigyan po ng pagkakataon pag nag-invite po kami sa isang syudad ng mga tumatakbong mayor, lahat po yan ay iniimbitahan po namin. Kasama pa rin po natin dating Senador Sonny Trillanes. Sen, dito po ako sa mga tanong, gusto kong bigyan ng priority yung talagang mismong mga taga-Caloocan, 'di ba? Yung kanilang mga katanungan. Si Noah Agunod, sabi niya, ang daming basura dito sa Caloocan. Parang wala nang magagawa dahil matagal nang mabasura dito sa amin.
Pero anong plano mo para luminis naman dito? Sana yung makatotohanan. Okay, yan pong garbage problem sa Caloocan. Again, mauugat natin yan sa korupsyon. Kasi ang nakalagay sa kontrata supposed to be twice or at least once a week. Pero ideally, twice a week ang collection. Ang nangyari ngayon, because of corruption, once every 2 weeks na lang ang collection ng basura. Tapos, ano sila? Dahil nga din sa corruption, imbis na dadali nila ito sa Rizal na dump site, no, yun yung binibigyan ng tipping fee ng MMDA, dinadala nila dun sa isang barangay, sa District 3, sa barangay 186 at 185, yung dump site. So para makatipid. So dito makikita na dahil sa korupsyon, nababawasan yung frequency ng pagkolekta, tapos doon pa tinatambak sa Caloocan mismo yung basura. Ngayon, ang solusyon dyan, pag tinanggal mo yung corruption, pagka sinabi natin na twice a week yung collection, dapat twice a week ang collection. Tapos maglalagay na rin tayo ng mga dumpsters, pati basurahan. You'd be surprised, dito po sa buong lungsod ng Caloocan, wala kang makikitang basurahan. So yung tinuturo sa eskwela na magtapon ng basura sa basurahan, wala pong saan itatapon kung wala makitang yun basurahan? Nga po, 'di ba? Kasi kunyari pumunta ka sa, let's say, sa Singapore, no? Every 50 meters merong basurahan diyan. Para kung ano man yung gamit mo na kailangan mo itapon, maitatapon mo kaagad. Very basic, very elementary, no? Walang basurahan, walang dumpster. Yung dumpster, ito yung habang walang koleksyon kung saan mo ilalagay. So dapat doon sa dumpster, kasi pag walang dumpster, nilalagay nila sa poste yung mga supot-supot. Pag kinalkal yan ng aso o pusa, ano yan, kumakalat, tapos pagka umulan, nagbabara sa mga estero. So nagkakaugat-ugat yung problema na yan. Ngayon, there is now a technology also, aside dun sa mga sinabi natin na frequency, dadagdagan yung frequency ng pagkolekta by eradicating corruption, di ba? Ngayon, meron din technology na yung environmentally friendly na incinerators. Ito na, para yung imbis na dump sites, nare-reduce mo na ito, pero yung exhaust niya ay hindi siya hazardous to health. Oh. So yun yung dito, kasi yung dump sites, yung methane fumes niyan open yan, tapos may seepage pa sa water system natin. Mas marami siyang problema. So there is a technology available, at yun yung plano natin gawin sa Caloocan. Sinasabi nyo nga po, ang ugat nitong lahat na mas marami sanang programa at proyekto pong magagawa sa Caloocan kung walang corruption. Kung kayo po ay palarin na maging mayor, gaano po kayo magiging transparent? Pagdating sa program, sa projects, yan po yung... Pupunta po tayo dun sa track record ko sa Senado. Alam niyo po ba na kahit pinagbawalan na ang pag-i-issue ng yung SALN, hindi na nagpa-publish, ang opisina namin, pinapublish namin sa website. That's how transparent we are. At yung 12 years ko na stint sa Senado, kahit na dumadaan sa atin yung national budget na trillion yan, ni isang kaso po ng corruption wala po tayong natanggap, no? At kaya yun yung track record na bibit-biting ko sa Caloocan. Si James Aligato, ano ang gagawin mo sa mga empleyado ng Caloocan kapag nakaupo ka na? Sa wala tayong ili-lay off. Siyempre yung mga ghost employees, makikita naman yan sa audit . Yung nasa payroll lang pero hindi naman existent, so mawawala yon. Pero yung mga existing, lang yan. Kasi ako nga yung naging chairman po ng Committee on Civil Service, so kailangan natin respetuhin yung civil service laws natin. So continue lang sila. In fact, yung mga casuals ngayon ay kung qualified na silang mga regular, irregular natin. Tapos yung job order, ganun din, yung mga karapat-dapat na magpatuloy. Hindi tayo magiging bengador kahit na nagtatrabaho sila ngayon dun sa current administration, pero ipagpapatuloy natin yung kanilang serbisyo.
if warranted. Si William Alimpolos, ang daming nakawan dito sa Caloocan. Paano nyo ito susolusyonan? Yung peace and order, alam nyo naman, yan yung ating forte, ika nga, no? So, ito, gagawin natin, mag-set up tayo ng Emergency Management Command Center. Ito yung magiging receiving station ng mga emergency na tawag. Tapos, may monitoring system din siya. May maglalagay tayo ng mga CCTV cameras sa mga iba't ibang sulok ng Caloocan, lalo na yung mga crime prone, na may yung high resolution at may facial recognition software para ito magiging deterrent at the same time sa investigation kayang-kayang matugis kung sino man yung mga nagkasala. Aside from that, gawa tayo ng citizens patrol. Kasi ang kailangan dito is yung police visibility or law enforcement visibility. Pagka may nagpapatrolya dyan, may rumoronda dyan, na meron pa rin kadre na police dyan, na isang team, pero yung citizens patrol, they can cover more ground. At that way, syempre, mahirap gumawa ng krimen pagka may alam mong may magre-responde. Isang sigaw mo lang, andyan na. So, yan yung mga gagawin natin. We intend also to put up a barangay intelligence network sa iba't ibang barangay para nalalaman kung ano yung mga nangyayari doon, kung may mga sindikato, matutugis po natin yan. So, we have a comprehensive peace and order plan in place for Caloocan, should we make it. Sabi ni Ernesto Brun, sobrang napag-iwanan na ang Caloocan kumpara sa mga iba pang syudad sa Metro Manila. Yun po ay komento ni Ernesto. Yes. Si Leo Kabagsang, meron na kaming ayuda. Mm-hmm. Anong klaseng tulong ang maibibigay mo? Ano kaya ibig sabihin ni Leo about it? Okay. Yung ayuda kasi galing national po yan. Galing yan sa congressman, whether AKAP yan, AIX, or TUPAD, galing yan sa national or sa DSWD. Yes. Pero paalalahanan ko lang, pero hindi po nila pera yan ng mga congressman, pera po natin yan. Taga-allocate lamang po sina congressman at si mga senador. Yan po ay pera natin ng taong bayan. Yes. So, kasi minsan nagagamit po. Salamat po for that clarification. Yes. Ang bottom line, pondo po yan sa national na binababa sa local. So kahit sino po ang mayor doon ay magpapatuloy pa rin yung ayuda na natatanggap nyo ngayon. Kunyari, yung social pension ng senior citizen, galing national po yan. Incidentally, I'm one of the authors of that expanded Senior Citizens Act kung bakit nagkakaroon ng social pension po ang mga senior citizen. So, national po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung social programs ng City Hall. So marami po tayong madadagdag dun sa current na natatanggap nyo. Si Robert Villaeba, sa Maynila, Makati, libre po ang uniform ng estudyante. Dito sa Caloocan, wala po. Yan po, very basic yan. Kailangan i-provide yan. Kasi kailangan nga ma-encourage yung mga magulang mapaaral nila yung mga anak nila. So kung matutulungan natin sila sa mga gastusin na ganito, malaking tulong sa kanila. And incidentally, i-mention ko lang, ako rin po yung principal principal sponsor ng 4-Piece Law. Ito yung nagbigay ng suporta sa mga pamilya na nagpapaaral ng mga bata. So 4 million families yan ngayon nationwide. Sa Caloocan kasi pinipili ng mga kapitan, pinipili ng City Hall. So dadagdagan natin yan, yung 4-piece beneficiaries. Malaking bagay na naman ito sa mga magulang na nagpapaaral. Tama lang po yung pagpili sa mga nararapat, diba? Sen yung nararapat na mapuntahan po nito dahil hindi pa rin natin maialis. May mga report, pero iniimbestigahan naman din po yan ng DSWD na sinasabi na hindi naman dapat nasa listahan, ay nasa listahanan. Pero again, that's on DSWD. Ito po, isa pa, si Gigi Monteverde, paano nyo susolusyonan ang traffic sa Caloocan? Okay. Yung traffic kasi, iba't iba ang reason ng traffic. So pinag-aralan po namin yung District 1, 2, and 3. Yung District 1 na traffic
is more of congestion doon sa District 2, ganon, congestion. Doon sa District 1, yung kalye, no? Sira-sirang kalye, tapos walang mga traffic light. Yung lubak-lubak, eksakto doon sa mga intersection. Kaya nag-slow down yung mga sasakyan. Tapos yung iba, yung very basic lang na hindi humihinto kung saan yung nararapat na hintuan. So kumbaga, nagkaroon ng breakdown din ng discipline precisely because walang maayos na traffic management system. So sa District 1, 2, and 3, iba-iba. Yung sa District 3, dahil doon sa ongoing construction ng MRT, palagay ko naman pagka nag-clear up yon, magki-clear up din yung traffic. Dito naman sa District 2, it's about yung system, yung order, no? Ngayon we're looking at yung sistemang ginawa sa New York na yung one way. So that will help. Para tuloy-tuloy. Oo, so yan ang pwedeng makapag-solve sa mga congestion problem. So yan po, meron din po tayong naiisip na plano to solve the traffic. I have 2 last questions. 1 minute to go actually. Wala na palang oras pero ito. Kasi si Laila Chavez, yung mga vendors po ba, anong plano nyo? Lilinisin nyo po ba yan? Ngayon po, habang wala tayong paglilipatan nila, there is no reason para alisin sila dahil alam nyo ho yung mga bukod sa hanap buhay nila, yung consumer, so wala silang pupuntahan. Kasi ginibanan nila nung incumbent mayor yung mga palengke at yung dating lugar ng mga vendors where they used to sell their goods. Ngayon, na-display sila. So as is lang muna until mahanapan natin ng mas maayos na lugar. Panghuli po, si Lilibeth Ortiz, kumuha ako ng marriage certificate sa city registrar. Nagbayad ako ng 200 pesos, pero walang resibo. Paano kaya yun? Anong plano nyo sa ganyan? I mean, that's, pwede kasing isa yun sa dahilan ng, corruption. So, meron tayong mga sistemang naisip, gagawin na nating online para yung payment online na rin, para automatic may resibo. So, yan yung sinasabi natin na widespread bureaucratic and top-level corruption na kailangan natin tanggalin sa Caloocan. Senator Trillanes, panghuli, bakit dapat kang iboto ng mga taga-Caloocan? Unang-una, nagpapasalamat ako, Ms. Cheryl, sa inyong programa. Tayo po ay tumatakbo dahil plano natin ayusin ang mga problema sa Caloocan. Tayo po ay tumitindig sa ating track record. Masasabi natin that by training and education, we have prepared for this job at marami po tayong magagawa. Marami tayong matutulungan ng mga taga-Caloocan at pretty soon, makikita natin, we will have a city na pagmamalaki talaga natin na maunlad at talagang mapayapa. Yan po. Marami pong salamat for making time. Caloocan Mayoral Aspirant Antonio Trillanes IV. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo, sir. At dito po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Kita-kits tayo tomorrow. Sagot kita.